Kamusta mga kahabi? June 12, 2026, 11:20 a.m. ng umaga, and today is Friday and this day is holiday. Tara, samahan nyo ako. I-check natin yung pangalawang second natin na clutch ng corn snake. Bale, pang 54 days na nila ngayon. And correction lang mga kahabi, parang na-mention ko, nag-start mag-peep itong pangalawang second clutch natin ng corn snake noong June 9, and parang nabanggit ko 50 days pa lang sila. Sorry, meron tayong human error. Bale, ang exact date that day ay 51 days na pala sila that day. So, nag-start mag-hatch itong pangalawang second clutch natin ay 51 days. Nag-start sila mag-peep. So, tara, tignan ulit natin ngayong umaga yung mga remaining. Bali, dalawa na lang naman yung remaining na naiwan dito. Kagabi, nasilip na natin. So, eto mga kahabi, ayan na yung mga nahiwalay natin. Nandyan na rin yung isa sa napisa sa pang-apat na port clutch natin. Naihalo na natin dyan kasi wala akong mapaglagyan kagabi. So, yung panoorin nyo yung sa video natin, yung pang-apat na port clutch natin. Yung napisa na. And supposedly, yun dapat yung pang-last kasi nga, pang-last na huling clutch natin yon. So, eto mga kahabi, yung ating pangalawang second clutch. Etong naiwan dito, yung dalawang maliit na itlog na kinat natin nung nakaraang gabi. So, okay naman sila, pero double check na rin natin. Lumabas na sila eh. So, ayun, tumalsik yung takip. So, eto mga kahabi, yung remaining natin na dalawa. As we can see, nag-flip naman, nahinga naman, buhay naman sila. Pero but if we take a close look, makikita natin mayroon mga bukol. So ayan ay mga kinks o yung deformities sa kanilang mga spine. So although napisa sila and mukha naman silang healthy, but there's an issue with this corn snake hatchling. Yun nga ay yung kanilang mga spine, which is, ayan nga, may mga bukol, may mga deformities. Kung nakikita nyo, ayan, nilalapit ko na yung camera. And yung movement, medyo hirap silang gumalaw. So, sa ganitong senaryo, mga kahabi, normal naman to sa reptile breeding. Halos lahat naman ng reptile breeder dumadaan sa ganito, lalo na pag may technical error sa incubator. So tayo kasi, lababo gaming lang tayo. Kung ano yung temperature dito sa loob ng bahay, dito sa loob ng lababo, yun yung temperature nila. So hindi natin makokontrol yung init. Kasi wala naman tayong cooling system dito eh. Nilagyan ko ng mga, ayun no, ano ba tawag doon? Yung pag binasa mo, lumalaki. Nakalimutan ko tawag doon eh. Parang gel, ayun no, yung mga kulay green na yun. Para sana kahit papano merong source of liquid na pwede mag-absorb ng heat. Pero grabe, sobrang init talaga ngayong season, ngayong taon. Grabe, mas mainit. Lalo na dito sa area ko. Lalo na last month, pumalo ng 43 degrees Celsius dito sa loob ng bahay, dito sa kusina, sa sala. Kaya ayun ang nakikita kong reason kung bakit nag-kinks to. And other than that, merong nangyaring pag-drop ng temperature this past few weeks. Kasi noong nagpalit ang buwan, pagpasok ng June, dire-diretso ang ulan. So mga ilang araw din umuulan, nag-drop yung temp natin, tapos bumalik na naman yung init. So yun yung mga reason kung bakit sila nagkaganto. Yun yung naiisip kong dahilan. So ito, may mga kinks. Pagka gantong may mga issue, dito na lang to sa pangangalaga natin. Tingnan natin kung mabubuhay sila. Pero usually sa mga ganito, lalo na pag severe yung kinks, hindi sila nabubuhay. Katulad niyan, hindi siya makagalaw ng maayos. Yung movement niya, hindi maayos. So, pagka ganito kasi, ino-hold na natin yan. Hindi na natin i-release yan. Ayan o, makikita nyo, lalo na to, sobrang lala ng kinks na ito. Itong dalawa, ang pinakamalala yung kinks. Ayan o, grabe yung bukol. So, kawawa ang hayop pagka ganito. Pero, ganito talaga eh. Hindi natin maiiwasan minsan sa reptile breeding, pag-breed ng ahas.
na may lumabas na ganito. Pero kung titignan naman natin yung ibang mga kapatid nito, okay naman. Pero meron pang mga ibang may kinks pero hindi naman ganun kalala. Pakita ko sa inyo mga kahabi. Kunin natin yung mga winalay na natin. Ito. So dito mga kahabi, meron din may mga kinks. Parang mga 5 heads ata may kinks dito. Pero hindi naman sila ganun ka-severe. Kumbaga, ano lang, slight kink lang. Pero syempre, issue pa rin yun. I-hold natin lahat ng may issue. Di naman tayo para mag-out ng mga ganito ng may issue. Pero kung titingnan natin, for example, ito, may kinks din siya, pero hindi siya ganun kalala. Ito, parang isa lang yung bukol niya. Pero nakakagalaw siya ng maayos and mataba siya. So, ayun yung pang-una na may kinks. Ito, lumabas no. Ito wala. Double check nga natin. Ito, walang kinks. Kaya magtataka ka, hindi naman lahat may kinks o may deform. So, etong nangyayari ngayon, dino-document ko para sa susunod, alam ko na yung mga possibilities at mga consequences. Alam ko na yung diskarte sa mga susunod. Wala namang perpekto eh. Lahat naman tayo may mga error. Hindi ko naman din mako-consider na failure to kasi ginawa ko naman din kung ano yung dapat nating gawin. At dito tayo pwedeng matuto sa mga ganitong bagay. Ito, pangalawa, may kinks din. Pero hindi siya yung ganong kalala. Diyan lang sa bandang gitnang part ng katawan niya. And mataba rin naman siya. So, 5 yan eh. Saan pa ba yung iba? Ito, mag-strike pa itong isa. So, all is well naman. Yun nga lang talaga. Merong kinks. Ito, medyo masama ang kinks nito. Medyo malaki yung bukol. Makikita nyo. So, pero mataba siya. Ayun o, tas dalawa yung bukol niya. Pero nakagalaw siya ng maayos. So, yung mga ganyan, kung hindi naman severe yung kinks, pwede naman silang mabuhay. Basta kumakain. Pero, oobserbahan din natin. So, yung mga kapatid, ito, napakita ko na ata to. Basta 5 yung dito. May mga kinks. So, transparent lang din tayo mga kahabi. Hindi naman para ipakita lang natin kung ano yung mga gusto nyong makita. Ipakita lang natin kung ano yung mga, kumbaga, ikakapogi natin. Hindi galon. Para pare-parehas din tayong matuto mga kahabi. Ganon tayo dito. Hindi tayo yung kung ano lang yung maganda nating nagawa, yun lang yung ipapakita natin. So, paano tayo matututo, di ba? Paano kayo matututo kung hindi ko rin i-share yung mga ganitong bagay? Nandito tayo para mag-educate ang mga iba pa nating kahabi, lalo na yung mga future natin na kahabi dyan. So, itong mga chinecheck ko, ito katulad nito, wala naman siyang kinks. Overall, okay naman siya. Pero magtataka ka, maraming may kinks. Ayan o, kung titignan mo. So, parehas lang naman sila ng Tupperware. Ito, dito sila nakalagay. Tapos ito pa isa kahabi, mga kahabi ko. Ito yung pang-apat na fourth clutch natin. Parehas lang din sila ng styro. Parehas lang din sila ng temperature. Pero kung mapapansin nyo, almost perfect yung katawan niya. As in, perfect naman eh. Pero almost, wala kang perfect eh. Pero wala siyang deformities, wala siyang kinks, 'di ba? Ayan no. Tapos ang ganda pa ng kulay niya. So parang chinek ko morph nito, parang Anery Motley ang mutation nito. So kagabi kasi lumabas to. Kagabi natin unang binidyohan, hindi ko pa sigurado yung mutation niya. So possible nga na Anery Motley itong unang lumabas sa ating pang-apat na fourth clutch. Tapos ito pa mga kahabi ko. Kung titignan natin tong Amel o itong albino na kaisa-isang albino dito sa pangalawang second clutch natin, wala ring deform, wala ring kinks, di ba?
Samantalang pare-pareho lang sila ng temperature, pares lang ng lagayan, di ba? Pero yun nga, meron talagang lalabas na may deform. Lalo na yung panahon ngayon, di naman natin makontrol yung araw. Sobrang init. So, yun na lang ang lesson learned sa atin mga kahabi. Church to experience na lang din yun na dapat next time meron na tayong maayos na incubator or maayos na area para hindi na maulit kung ano yung nangyari ngayon. So, yung dalawang yon siguro pwede na nating ilipat muna dito para makapag-relax na rin muna sila. Medyo hirap sila gumalaw. So, under observation tayo dito mga kahabi sa dalawang last na nag-hatch or napisa. So, tsaka masyado silang maliit eh. Ewan ko kung normal ba yun. Grabe yung kinks, kawawa. So, under observation yan and tingnan natin kung mabubuhay natin. So, yun lang muna mga kahabi. Update ko kayo sa mga upcoming clutches pa natin. May mga upcoming clutches pa tayo. Waiting lang tayo. Kita na tayo next video mga kahabi. Alright. Yeah. Follow for more. Teka, kukulit na nito. Ito na naman tayo eh. So, yun lang.